Kailan lang nasa kulang 20,000 pa po yung presyo ng Realme Turbo 4 Pro sa may base version po niya na 12256. Pero ngayong sale nga po, sobrang baba na po ng kanyang presyo na around 12,000 na lang or kulang 13,000 ngayong sale. Ito lang din po guys ang Poco F7 na may kulang 20,000 na po yung presyo ngayon. Pero common sense na lang guys. Di hamak po na mas okay pong Realme Turbo 4 Pro dahil sa napakamurang presyo po niya ngayon. Compare sa may Poco F7 na global version pero masyado pa pong mahal ngayon. At isa pa lang po yan guys, sa 10 gaming smartphone, na mura na yung presyo, pero bagsak presyo pa po lalo ngayong sale. Unahin ko na po dito sa Redmi K80. Ito lang din po guys ang Poco F7 Pro 5G, na kulang 25,000 pa po yung presyo. Pero itong si Redmi K80, na same nga lang po ng Poco F7 Pro, kulang 15,000 na lang po yung presyo niya ngayon. Grabe yan guys, sobrang panalo po ng Redmi K80 ngayon. Di para sa may less than 15,000, is naka-Snapdragon 8 Gen 3 na po tayo agad. Napaka-premium din po guys yung kanyang overall na specs. Mula sa napakagandang display na merong OLED 120Hz sa refresh rate with HDR 10 sa display, Dolby Vision at 1.5K resolution. Malaki rin po yung kanyang battery na merong 6550 mAh battery. Naka 90 watts po yung kanyang charger. Sa camera medyo saktuhan lang po siya, hindi po siya ganun kaganda. Pero kung usapang gaming nga po, dun po natin masusulit ang Redmi K80 ngayon. Lalo nga po napakamura na ng presyo niya. Susunod na smartphone po natin, ang pinakapaborito po natin smartphone na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Itong si OnePlus Ace 5. January 2025, nasa kulang 25,000 po yung presyo niya. Pero ngayon po magiging kulang 15,000 na lang din po siya. At baka maging around 14,000 pa pagka sa mismo sale na. Snapdragon 8 Gen 3 nga guys yung kanyang processor. At masyadong malakas pa rin po sa may gaming yan. Naka-flagship display din po yan. Flagship na build quality. At decent po na camera na mas maganda ng konti. Compare nga po ng Redmi. At mas magandang software pa. At lilinawin ko lang po pala guys. Lahat po ng smartphone na babanggitin ko sa inyo. Lahat po ito is mga China ROM. Dahil sa mga China ROM na smartphone lang po tayo makakakuha ng flagship level na performance. Pero po sa napakamurang presyo. Na pang mid-range lang. Pero kung global version nga po guys yung hinahanap natin, maghintay lang po kayo, gagawa rin po ko ng video para dyan. Para po sa mga smartphone na lumabas po sa atin, pero meron din po malaking discount ngayon sa may online. Kung nasa kulang 10,000 naman po yung budget natin para sa isang magandang gaming phone, yung saktuhan lang po yung specs, yung meron pong malaking battery. Ito po guys ang iQOO Z10X. Actually hindi na po 10,000 yung presyo niya ngayon, nasa 6,000 na lang po siya, or kulang 7,000. Ibig sabihin kung iQOO Z10X po yung balak nyong bilhin ngayon na nasa kulang 10,000 po dati. Pero ngayon po sobrang laki na madi-discount natin. Baka sakali naghahanap po kayo ng isang smartwatch na matagal po malobat. Ito po guys ang Halo Solar Ultra. Meron po siyang 1.58 na inches na AMOLED display. Meron po siyang always on display. Napakatagal po niya malobat. Waterproof din po siya. At marami pa po sa mga features na siguradong magagamit po natin. Tulad nga po ng mga, syempre orasan, at pwede rin po tayo mag-check ng mga notifications sa kanya. Kaya kung sakali nasa kulang 10K po yung budget nyo, at gusto nyo pong bumili ng bagong smartphone po na mayroong magandang specs, makakatipid pa tayo. At may pambili pa tayo guys, ng magandang smartwatch ngayon. Naka-Dimensity 7300 5G nga po yung processor niya. Kasing lakas lang po yun guys ng ibang smartphone sa mga kulang 15,000 na SRP. Naka 6.5 mAh din po yung kanyang battery with 44 watts sa charger. Naka-IPS LCD display lang po siya. Pero wala naman pong problema dyan. Dahil para sa may kulang 7,000, maghahanap ba tayo ng AMOLED? Dahil yung processor pa lang po at yung battery, sobrang panalo na po para sa may smartphone na yan. Isasama ko na rin po guys yung iQOO 13. Hindi ko pa po nare-review yung smartphone na yan. Pero napakalaki po ng discount na makukuha natin ngayon. Na nasa around 26,000 lang. Dating nasa lagpas 30,000 po yung presyo niya. Kaya ibig sabihin guys, actually, dati pa nga po siyang 35,000. Kaya makakatipid po tayo ng kulang 10,000 sa may smartphone na yan. At overall na specs po niya, sobrang napaka-flagship po para sa may ganyang presyo ngayon. Konting baba pa guys ang presyo ng iQOO 13. Siguradong gagawan ko rin po ng review yan. Siguro pagka po naging around 20K to 25K, gagawa rin po ako ng review para sa may iQOO 13. Dahil kung titingin nga po tayo sa ibang smartphone brands pa, sa may around 26K nga po na presyo pagka naka-sale. Or kulang 30K nga po na presyo. Meron po ako mas magandang maire-recommend sa inyo. Ito po guys ang OnePlus 13. Yan po guys ang perfect top 1 smartphone ko ng 2025. Dahil sa napaka-solid po na processor.
Hasselblad na camera. Ito rin po merong pinaka-perfect na display para sa akin sa lahat po ng mga smartphone sa mga kulang 30,000. Kaya kung sakaling all-rounder smartphone po ang hinahanap natin, yung overall specs po niya ay walang tapon. Hindi po tayo magkakamali sa may OnePlus 13 ngayon. Kaya kung sakaling pipili po ako kung iQOO 13 or OnePlus 13, OnePlus 13 po yung pipiliin ko. Kaya mas okay po kung medyo bababa pa ng konti yung presyo ng iQOO 13 para mas maging worth it po siya para sa akin. Pero kung iQOO 13 pa rin naman guys yung napupusuan nyo, ngayon po ang tamang panahon para din po bumili ng smartphone na yan. Di napakalaki nga rin po ng discount na makukuha natin. Still, sobrang ganda pa rin po ng specs na yan. Compare nga po sa ibang mga smartphone na lumabas ngayong taon. Isama ko na rin po itong kakalabas lang na Redmi K90 Pro Max. As of recording this video, ito ngayon ang pinakamurang 8 Elite Gen 5 na mabibili natin. Yan ngayon ang flagship processor po ng 2026. Pero ngayon po makukuha lang po natin ng Redmi K90 Pro Max sa napakamurang presyo po na 35,000. Habang yung mga naka 8 Elite Gen 5 mga nasa kulang 40,000 pa po sila. Napaka-unique po ng smartphone na to dahil meron nga po siyang Bose speaker sa may likod. Kaya naka triple speaker setup po siya. Gagawan ko na lang po ito guys ang full review kaya make sure po na nakasubscribe kayo. Next naman po natin kung gusto nyo po ng smartphone na meron pong malaking battery. Ito po guys ang iQOO Z10 Turbo Plus. Dati nasa 20k din po yung presyo niya pero ngayon po nasa around 17,000 na lang po siya. Isa to ngayon sa merong pinakamurang naka-Dimensity 9400 plus na processor. Sobrang lakas niyan guys. Para mas malakas pa nga po yun sa Mi 8 Elite. Tapos napakaganda rin po ng thermal ng smartphone na yan. Kung maglalaro nga po kayo ng matagalan. 8,000 mAh nga po yung kanyang battery. With 90 watts na charger. Decent lang po yung camera niya. Tapos ang downside nga lang po ng mga iQOO ng mga smartphone. Dito nga po sa mga mid-range sila. Hindi po kasama yung mga flagship. Mga naka-plastic build lang po sila. Compare nga po sa ibang China ROM na merong metal frame at glass back finish sa may likod nila. Pero para po sa may flagship na processor at napakalaking battery, still guys, sobrang panalo pa rin po ng smartphone na yan para po sa may ganyang presyo ngayon. Kung sakaling nakukulangan naman po kayo sa may build quality po ng iQOO Z10 Turbo Plus dahil nga po naka-plastic lang siya. Ito po guys, same processor po sila pero meron po siyang metal frame at glass back. Ito po ang Redmi K80 Ultra. Napakaganda po ng smartphone na yan na dating lagpas 20k din po yung presyo. Pero ngayon po, nasa around 17,000 na lang siya. Same po ni iQOO. Sa lahat po ng lineup ni Redmi na lumabas nga po ngayong taon, itong Ultra version po ang merong pinakamalamig na gaming performance. Compare nga po sa may base version ng Redmi K80 at Pro version po ng Redmi K80. Pili na lang po kayo kung iQOO po na merong mataas sa battery, decent na performance, pero naka-plastic build lang. Or kay Redmi po na medyo maliit po yung battery. Pero hindi naman po maliit guys, ang 7410 mAh siya battery. Still, napakalaki pa rin po niyan. At meron po siyang metal frame nga po at glass back. Pero decent lang po yung camera. Kung gusto niyo naman po guys ang compact flagship na smartphone, ito po si OnePlus 13 na pinakamura ngayon. Dating nasa lagpas 30k po yung presyo niya. Pero ngayon guys, grabe po ang presyo niya ngayon na less than 25k na lang. All-rounder flagship smartphone din po yung guys na meron 6.32 inches na display pero naka 6260 mAh siya battery. Sobrang liit po ng smartphone na to pero napakalaki po ng battery. Mas malaki pa po yung battery niya kila iPhone sa kay Samsung na sobrang laki ng display pero mga naka 5,000 mAh siya battery lang. Snapdragon 8 Elite po yung kanyang processor with 50 megapixel main camera, LTPO AMOLED display, naka-alloy frame, at glass back din yan guys and more. Hindi man si OnePlus 13 T guys ang pinakamagandang compact na smartphone, pero siya naman po ang pinakapaborito ko sa lahat. Para po sa inyo guys, anong smartphone po ang pinakamaganda para sa inyo ngayong 2025? Comment nyo na po dyan sa may baba. At lastly po guys, ang number 1 8 Elite gaming phone para sa akin ngayong taon, wala na pong iba, kung hindi itong si Realme GT7 Pro. Actually si OnePlus 13 sana to yung number 1 ko. Kaso guys, kung pure gaming lang po talaga ang hanap natin, si Realme po ang pinaka-perfect dyan. Dahil malaki rin po yung difference nila sa may presyo. Dahil nasa kulang 30k nga po ang OnePlus 13. Habang nasa kulang 25k naman po ang presyo ng Realme. Sobrang ganda po sa games ng Realme na yan guys. Napakaganda rin po ng display. Na para ba naka-AMOLED curved display, pero naka-flat display lang po yan. Decent naman po guys yung kanyang camera. Malaki din po yung battery. Naka-premium quality din po yung kanyang design. At sobrang mura na rin po ng presyo ngayon. Dahil dati nga po siyang lagpas 30k. Pero ngayon guys, nasa 22k na lang po yung presyo niya.
At baka bumaba pa nga po yan pagka mismong sale na. Lahat po ng smartphone na yan. Meron po tayong legit na link dyan sa may comment section kung gusto nyo nga pong umorder na yan. At salamat po sa Mike ni Holy Land na kahit po medyo maulan at medyo malakas ang hangin, tahimik pa rin po tayo nakakapag-record sa kanya. Dahil napakaganda po ng quality itong mic po na pinadala sa atin. And yun lang po guys, like na lang po yung video natin. Thanks for watching.